meron kang motor na nabili second hand. Ngayon, ito yung isa sa mga tanong ng mga subscriber natin o followers natin. Kasi, nakabili daw siya ng second hand na motor na ang nakalagay sa kanyang CR ay February 2020. Tapos, ang nakalagay naman sa kanyang OR ay November 2022. Kailan ba daw siya dapat magparehistro ng motor? So, simplihan lang natin mga kaibigan na lagi natin tatandaan kapag wala pa po tayong plaka, ang ating pong susundin ay yung nasa CR natin. So, kung ang motor mo ay February, ang nakalagay doon sa yung CR, dapat February 2023 o ngayong taon o last February, dapat nagparehistro ka na ng motor. Hindi mo susundin yung nasa OR. Kasi yung nakalagay sa OR ay November 2022 siya, huling nagparehistro. Ibig sabihin po nyo, pinarehistro niya yung motor mo na expired. Tapos nabili mo siya, ngayon, dapat ang susundin mo ay yung nasa CR na February 2023. Ngayon, dahil hindi mo pa napaparehistro at ang akala mo ay susundin mo yung OR na November 2023, yan po mabigat. Expired po yan. Ngayon, kung mahuli ka at makita ng checkpoint na expired ang yung rehistro, malinaw na violation po yan na nagkakahalaga ng 10,000 pesos at pwede pang umabot ng 13,000 kasi more or less 3,000 po ang babayaran natin kapag nagdadrive po tayo ng expired ang ating rehistro. Ibig sabihin yan, aabot to ng 13,000 at impoundable pa or may impound pa yan. Ngayon, dahil na-impound yan, magbabayad pa rin po tayo kung ilang araw po yan na doon sa impounding area. Kaya medyo malaki-laki din po ang babayaran natin dyan. Mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, lagi mong tatandaan na kapag bibili ka ng second hand na motor, lagi mong titignan yung CR kung kailan yan pinarehistro or kung kailan yung date na yan. Tapos, kung magkaiba sa OR, medyo may conflict ng konti talaga yan. Dapat laging tatandaan CR kapag wala pa po tayong plaka. Pero, kapag meron ka ng plaka, susundin mo yun yung nasa plaka mo. Marami ding nalilito dyan mga kaibigan. No? Pasensya na kung minsan parang nauulit yung ating video kasi may mga nagtatanong din sa atin o may mga bagong subscriber tayo na ngayon lang nila napanood yung ating video. Kaya minsan, uulitin ko lang, pati papaliwanan ko rin sa kanila. Kasi nga, yung mga ibang video natin baka natatakloban na or hindi pa. Pero, para makatulong tayo sa kanila, gagawin po ulit natin ng video. Minsan kasi, sa reply, medyo mahaba or baka mamaya ma-misinterpret natin kung yung sasabihin ko sa reply section. O, diba? Kaya, minsan gumagawa po tayo ng video at sinasagot natin yung mga ibang katanungan nila. So, balikan na natin yung dun sa plaka at tungkol dun sa CR natin. So, yung OR, huwag yung munang tignan. So, ibig sabihin niyan, hindi naman sinasabing binabaliwan natin yan. Pero huwag po natin siyang titignan kapag magpapareso tayo lagi ng motorsiklo. Ang lagi po natin titignan ay yung CR or yung plaka. Kapag may plaka, susundin po natin yung plaka. Pag conflict sa CR at sa plaka, kailangan po natin mag-update sa LTO. Whether o ano man yan, kung wala pang isang taon yan, yung rehistro mo, or mag-iisang taon pa lang yung rehistro mo, or isang taon na, hanggat maaari po, kapag dumating yung oras nung nasa plaka, or anong buwan yung nasa plaka, dapat po ay may pa-update ninyo na yung inyong rehistro. Alam nyo kung bakit? Marami kasi sa ating case ng mga motorista na nagkakaroon ng complain o nagkakaroon ng diskusyonan sa mga checkpoint. Kasi minsan talaga nagkakatalo-talo doon sa tingin o ano ba yung interpretasyon ng ibang checkpoint sa atin. Kaya, kung ako sa inyo, lagi po natin ipa-update o ipa-update nyo na ang inyong rehistro para hindi po tayo magka-problema sa checkpoint. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Sinagot lang po natin yung katanungan ng ating kasamahan at followers or subscriber. Kaya, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din sa patuloy-tuloy na pagsuporta kay Papa Henry. Ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye! Thank you!